Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Happy New Year naman, no? Happy New Year. So, ito yung main reason kung bakit ako nag-content ngayon. Ang daming nag-PM sa akin ito. Mga 5. Ito yung sinurprise. Ako din, nahihiya din ako dito, nung napanood ko to, eh. Ito yun, no? Guys, ito yung ano yun. Feeling ko prank yan. Ba't parang wala akong tiwala sa'yo? Makikita mo na sa itsura ni Kuya na parang ano na siya, no? Parang something big is about to happen. Tapos sabi nung babae, feeling niya daw prank. Mali. Mas higit pa sa prank yan. Happy mo. Feeling ko talaga prank to. I swear. Parang. Ito talaga siyang magbalot. Oo, no, binalon ko yung kahapon. Ano to? Ito lang. Nakakaya naman pinaghirapan mong balutin eh. Ay lang, tira na. Kirain mo na. Puto. Look at this dude. Ano to? Wait till you see the... Combo? No. Ano ito? Ba to? Sabi na prank to eh. Prank. Ang prank hindi totoo. Hindi. Kahit naman lihitin mong regalo. Siyempre, gusto mong makapture. Lahat kasi ngayon, mga kababayan ko, panahon ngayon, lahat tayo may may cellphone na tayo, may camera. So, yung mga moments ngayon, pwede na makapture yon at will. Hindi katulad nung araw, di ba, yung mga kapanahunan, yung mga matatanda dyan, na kailangan nyo pa nang maglagay ng film sa camera. Or yung mga panahon ng mga tita dyan na panahon ng digicam na iilan lang yung nakaka-afford ng digicam. Ngayon, lahat may ganire na. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na kaya pala nagvi-video. Pwede naman kasing legitimate yung regalo sa'yo. Kukunin lang yung reaction mo. 'Di ba? Pero believe ako kay Kuya, no? Maayos niyang hinandle. Although na, wag na nating anuhin. Wag na nating idaan sa legal kasi may magpapaka-technical na naman diyan eh. Na oy, binivideo mo, 'di ba? Anti-wiretapping law or bla bla. Kung tutusin, pasok to sa anti-wiretapping law kasi nasa private sila, private settings. At ayaw din ng babaeng ano. Pero alisin na natin 'yon ano. Wag na tayo magpaka-abogado or magpaka-eksperto sa batas. Ang titingnan na lang natin dito yung pagiging human ng mga karakter dito sa istorya na to. Tapos may isa pang video eh. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo na Sana, akong sirain. before mo gawin yung mga ganyang bagay, mga kademonyong ganyan, sana isip mo yung may mga ganun pa. Yung pag gano'n ni ate, yung pag ganyan, sign yun na ano pa siya eh. Matigas pa siya eh. Yung nakaganyan siya oh. Mga cross arms. Nasa defensive position pa rin si ate nito eh. Possibilities, consequences sa buhay. Tapos yung Hindi ko manatakot sa mga nag-cheat ngayon, tapos pinopost. So yun nga yung gagawin mo. Hindi ko alam. Ay, nasa 50-50 pa rin talaga eh, actually. pupost ka. Ang gusto ko na tanong, Patay ka. naman ng boyfriend mo. Sobrang lala kasi ng gagawin mo, Felix. So, sobrang lang yung ginawa mo. Sobrang lala. Malala sa'yo. Ate, wala ka sa position magganyan. Wala ka sa position magganyan, min. 'Di ba? Kung ako sa'yo, shut up ka na lang, makinig ka na lang sa sermon, at wag ka nang gumanyan. Feeling ko tinatry niya pa ring hilutin eh, na
may mangyari, kahit imposibleng meron pang mangyari. Ay, ibig sabihin ng, na mangyari, yung may himalang mangyari na malusutan niya, ganon. Alam mo yun? Wala sa patimbangan. Alam It's kong, consequences. kung nasasaktan ka doon, I'm sorry. Pinapati natin Kung- yung joyride mo. Kung napasok ka sa relationship namin, sa away namin, I'm so sorry. Yun You're lang. not sorry. You're just sorry because you got caught. Correct. Kasi nahuli ako. Diba? Tama. Pero nagsisorry pa rin ako. Hindi ka sorry. Hindi ka sorry. Kasi kailangan na. Di ba? Pero, hindi, kuya, ano bang gusto mong gawin ni ate? Hindi pa rin siya mag-sorry. At least kahit paano naman nagsusorry. Although na medyo kaplastikan. Pero yun kasi yung tamang gawin di ba? Wala ka namang lalong magmaangas si ate sa'yo, di ba? Siyempre wala na siya matatakbuhan. Kaya need niya nang gawin yun. Hindi ka sorry. Ano bang gusto mong sabihin? No, wala. Alam ko kung ano lang yung sincere. Kung ako nasa position mo ate, mas maganda wala kang sasabihin. 'Di ba? Wala kang sasabihin. Kasi the more na nagsasalita ka ngayon, kasi ang tumatakbo sa isip mo, gusto mo lang makalusot 'Di ba? Sa hindi. Ika nga tanggapin mo yung bombardment, 'di ba? Sabi nga ni Sir Norman Mangusin, let the bombardment bombard me. Wala akong hinihiling na mag-sorry ka. Wala kang hiniling, so binibigay ko. You're not sorry. I'm so sorry sa nagawa ko sa'yo. You're not sorry. Kailangan ko. Sige na. Mag-isimba pa ako. Pero yung nung binaba niya yung kamay niya, dito sa part na to, feeling ko, nagbabago na yung ni ate Anong tawag doon? Hindi mood Ano ba right term? Yung demure? Tama ba? Hindi demure. Anong tawag doon? Yung parang nagbago yung kanyang dati confident siya tapos biglang nagbago yung hindi mood Tinitingnan ko yung synonym ng mood, hindi atmosphere, attitude, aura, character. Hindi May tamang word doon. Anyway, pagpatuloy na natin. Paki-comment nga sa baba. Dito sa part na to, nung binaba niya yung kamay niya. Kasi di ba naka-cross arm siya nung una. Ang gusto ko na taga-purpose, malaman ng boyfriend mo. Sobrang lala kasi nang gagawin mo Philistine. So, di mo lala yung ginawa mo. Malala sa'yo. Unang, Alam mo yun? nung binaba niya na yan, unti-unting nagbabago yung ni ate. Parang nagkakaroon na ng nasasampal na siya ng katotohanan na putang na grabe pala itong ginawa ko. Wala sa patimbangan. Alam It's ko, Kasi binababa niya na yung pride niya nasasaktan ka doon, I'm Consequences. sorry. Pinapati natin yung Kung- joyride mo. Kung Yan nakaganyan siya, nakapamewang pa. May attitude pa yan. Pero nung binaba niya na yan, parang tinanggap niya na yung katotohanan na talo na siya. relationship namin, sa away namin, I'm so sorry. Yun You're lang. not sorry. You're just sorry because you got caught. Kasi nahuli ako. Diba? Tama. Pero Tama ha? nagsisorry pa rin ako Hindi ka sa'yo. sorry. Hindi ka sorry. Nakita ko sa matang. Hindi ka Pag sorry. binaba niya yan, Ano bang gusto mong sabihin? No, wala. Alam ko kung ano lang yung sincere. Sa hindi. Wala akong hinihiling na mag-sorry ka. Wala kang hiniling, so binibigay ko. Okay. You're not sorry. yan, pagbaba ng kamay niya na yan, iba na yung mata niya May guilt na Sorry. Demeanor! Demeanor, tama ba? Nagbago yung demeanor niya.
Demeanor meaning. Synonym nga ng demeanor. Demure. Hindi demure. Demeanor. Oo, tama. Nagbago yung demeanor niya. Demure ang po niya. Saan ko napulot yung demure? I'm so sorry sa nagawa ko sa'yo. Yun na sir. Yan o. Tinan niyo yung demeanor niya dito nung time na to. Mag-isimba pa ako. Iba na yung mata niya eh. Hindi na mapagmataas yung mata niya eh. Ando na yung guilt. Ando na yung itsura ng pagiging defeated. Kaya nung do sa part na ano to, na sinasabi niyang gusto niyang i-hug, feeling ko genuine na yun. Kasi wala na siya lulusutan eh. Pagdadasal kita. Goodbye. Goodbye. So last. Ano last? Ano last? Last. Kaya nga. Kaya nga. Bye. Ano po natin? Wala lang. Tinitingnan lang kita. Kasi ngayon lang ito nito. Ito yung last time. Thank you. And thank you sa mga ginawa mo. Gina. Diba? Iba na yung demeanor niya dito. Parang ano na siya, talong-talo na. Nati ka pa ng joyride mo ngayon. Joyride ka na lang. Pinagyan ako. Ha? Mas wala tayo hug last time. Feeling ko ano to eh. Totoo naman. Yung paghingi niya ng hug. Hindi na siya nagmamalaki nung time na yan eh. Yung pag-hug kasi na yon, hindi na sign ng pagmamalaki yon. Parang natanggap niya na talaga na shit, ano na ako. Huling-huli na ako. Wala na ako maipapalusot. No. Wala na talaga. That's your last time. Okay. Goodbye. Bye. Wala bang tao dito? So, update na lang kita mamaya. Goodbye. Ano update? Wala na. Anong update pa? Update na lang daw. Wala na. Update ka pang nalalaman. No. Nakikita ko naman yan na sincere naman siya. Kaya lang, syempre, intindihin mo, ate, sobrang laki ng damage na ginawa mo. Natural, makakapala ng pagmumuka yung yung kausap mo na hahag sa'yo. 'Di ba? So, yung na-experience mo ngayon na cyberbullying kung meron man, na na-expose yung mukha mo, kabayaran yun sa lahat eh. Pwede ka mag-file siguro ng case. Pwede ka mag-file ng kaso. Pero hindi may erase nun yung yung ginawa mo eh. Maaring manalo ka, no? Dahil pinahiya ka naman ni kuya ng pero wala, hindi, kahit pa sabi mong manalo ka, kasuhan mo man si kuya, manalo ka, mapakulong mo man si kuya dahil doon sa ginawa sa'yo. I think sa part ni kuya, sulit pa rin yung ginawa niya. 'Di ba? At kung magkakaso ka man sa ginawa mong 'yan, ang kapal naman ng mukha mo, 'di ba? Lalo kang kaiinisan ng mga tao niyan. Pagka ikaw pa yung nag-file ng kaso, although na sinasabi ko, no, legally speaking, pwede ka magkaso. Kaya lang, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal-kapal ng mukha mo na Ito pala si Vince, oh. Ito pala yung Vince. Makichismis nga tayo. Kaya nga sinasabi ko, di ba, ihiwalay na natin yung legal dito. Wala na tayong pakialam sa legal. Doon na lang tayo sa mismong pangyayari. Kasi masyadong technical yun eh. Ito yung conversation nila, oh. Sabi ganun dito.
para may service sa Manila at Foods. Kaya siya inano, sakit nun, men. Yun lang pala yung ano, purpose kung bakit inano mo yung lalaki, no? 'Di ba? Hindi ko sinasabi na walang lalaking ganito, pero ang lala talaga pag babae yung gumawa. Kasi pag minahal ka ng lalaki, ano eh, alam mo kasing totoo yun eh. 'Di ba? Sa babae parang unusual kasi yun. Ay, hindi, wait. Ang ibig ko sabihin, kapag hindi ko sinasabing tama ha. Kapag lalaki kasi ang nanloko, alam mo na ano, hindi na common yun eh. Ay, hindi na siya uncommon eh. Common na yun eh. Hindi ko sinasabing normal yon ha. Pero common na kasi yun na pag lalaki ang nanloko. Pero iba talaga pag babae. No? Iba talaga yung dating pag... Kasi by nature, sa ayaw at sa gusto nyo, 'di ba? Yung lalaki ganun na eh. Bagamat hindi tama, no? Pero sa babae talagang ang dating mo kasi ano eh, pokpok ka pag ganun eh. 'Di ba? Sa lalaki pwede pang maging positive 'yun kung halimbawa babaero ka. Pwede pang positive sa lalaki, talagang anong tawag dito? Barako talaga 'to. Maraming chicks. Parang ano 'yun eh. Compliment pa sa lalaki 'yun eh, pero sa babae hindi talaga eh. Pwede maraming nanliligaw, no? Pero magkaiba 'yun sa maraming boyfriend. So ito basahin natin yung issue. Para may service sa Manila at Foods daw. Kung sino man home BF nito, please lang. Wag mo na pauwiin ng Manila to kasi magugutom. Walang pamasahe. Sana makita to ng BF niya. Context muna bago nyo tingnan mga pics. Unang date namin, mga kwento agad ng trauma sa ex. Ito yun, nabasa ko na. Nabasa ko na ito. Na hindi ko lang naiintindihan kasi hindi pa nagva-viral yung video. Unang date namin, mga kwento agad ng trauma sa ex. So, trauma dumping na agad, ano? Malala ang trust issues niya. Nagwo-work daw siya sa VIP casino sa Lavi, Makati. Lavi ba to? Nice job. Want to know the truth? See pictures later. Second date. With her friend. Pinakilala niya and nagkwentuhan and nom-nom sa bahay ng friend niya. Kwento ulit siya about traumas. Diba? And sa akin naman daw, duda kasi mukha daw akong di nagsiseryoso at manluloko. It's okay to be cautious. Getting to know eh. Kahit naman ako, di pa buong tiwala ko kasi nanggaling din ako sa cheating relationship na bumalik sa ex. Ayun lang sabi ko sa kanya. And tinanong ko siya, baka ikaw may issues ka ha? Wala daw. I was amazed by her kasi mga kwento niya, all good talaga. Angel kung tingnan, masipag bumiyahe from Bulacan to Manila. Just a couple of days, balik uli sa Bulacan. Sipag, di ba? Sabi ko pa, ginagawa mong kanto Bulacan at Manila, ayun pala may kalib-in na Joe. Date after date, so on. After that, tinanong siya if pwedeng manligaw. She said yes. But then, habang tumatagal sa chat, lagi siyang nawawala ng matagal, lalo na gabi. Especially 9 PM onwards to midnight. And hindi siya natatawagan, offline status, hindi naririnig. Iniintindi ko ng iniintindi, pero napuno din. Then, tinanong ko siya, bakit nag-iiba ka ata? Reply na sa pics. And then, one night, niyaya ko siya magsimbang gabi sana, kaso di naabutan din, sabi niya, sasama daw friend niyang girl and her BF din. So couple date na sinasabi niya toxic daw yun. So paano ako mag-a-adjust ka ako? Wag ko lang daw kausapin yung girl kasi siloso daw BF. So nauwi sa sushi resto muna and bar 11 PM na kasi. Magkakasama kami with her couple friend. Nag-drive ako around Malate. Hanap kaming bar. Sa Shishma Club kami napunta din. Konting inuman and saya. Tinanong ko siya, patingin ng phone mo, may sinend akong pic. This was an excuse kasi may hinala
ako. 'Di ba? Inuna niyang i-open yung convo namin. Then, habang hawak niya phone niya, pinindot ko yung back button to see baka nakamute ako. Then, pagkapindot ko, iniwas niya agad yung phone. Nagulat ako. Then, di ko kinakausap. Nakalihis ulo ko dun sa mga sumasayaw sa stage and DJ. Di ko siya nililingon. And then, nagyaya siya mag-CR with her friend. Pagkabalik niya, kinausap niya ako, anong problema? Sabi ko, bakit mo iniiwas phone mo? Ang sabi niya, ginujoke lang kita. O ito phone ko, binura na. Di ko kinuha, sabi ko lang sa kanya, nag-CR, and after bibigay mo phone mo, oo nga naman, nagalit ako pero di ko pinatagal. May duda ako, pero ayoko magalit, magdamag sa club. So, hinayaan ko na. Then, after that night, may sinabi daw yung magjowa about sa akin na parang sinisiraan daw ako. Inaway ni Lian. And nag-away sila nung friend niyang babae. Misunderstanding lang daw, sabi ng friends niya. This was the reason, and the same girl na nag-reveal lahat. Dahil inaaway at sinisiraan niya friends niya sa akin. 2 of her besties, dun ka nagkamali na sa pics. Ang swerte ko lang talaga na sa malas. Pero hindi lang naman talaga to about sa akin. It's just 1 month naman, 1 month lang naman, na sayang na effort at time. Buti, yun pa lang, 'di ba? Nakakagigil sa una. Oo, but what I'm mostly concerned about is sa BF niya. Gaya ng sinabi ng mga kaibigan niya, hindi si Vince ang niloko mo, yung BF mo. Bro, live-in sila. Kaya pala madalas siyang naka-offline din, magchat-chat bigla, then offline ulit. Yun pala, restricted ako. Ha. I know what it feels to be cheated, kaya sino man ang BF nito, message me. Sasabihin ko lahat, brother. At least hindi niya inaaway, no? Siguro let's normalize cheater shaming. Kung walang nagpapaabuso, walang manloloko. Tandaan nyo yan. Iikot lang yan din sa atin. Kaya kahit anong mangyari, wag na wag manloko o manggamit sleeping techniques mo, Lian. Sleepy ka lagi without guilt eh. At speaking of, ang galing talaga ni Lord. Nagsimba ako same day. At isa sa mga pinagdarasal ko lagi, ilayo nyo ko, Lord, sa kasamaan, tukso at panganib. Afterwards, ni-reveal ng friends niya, bilis ng sagot mo, G. Pinakita sa akin ni God yung sagot agad. Kaya I felt obligated para sabihin sa BF niya. Ayaw kong ganitong post. Tangina. Nakikringe ako ngayon. Ngayon pa lang. Old for this type of shit. Tito-tito na ako. Late 20s eh. Give me ready na din magsettle. Give me yung ready na rin magsettle. Nag-console muna ako sa mga 30s friends ko if dapat pa bang i-post kasi naaawa din ako. Sabi nila, need niya ng lesson, hindi nga man lang tumanggap ng pagkakamali o ulit-ulitin lang yan. Gaslighter ng taon. Ina-update ko kasi sila since Monday pa. Nagpaplano pa lang akong gawin dito. Wala man lang sorry kahit nung caught in the act na. You really need mental help. Kung nag-apology ka on the spot, no explanation, just sincere na sorry lang, baka di ko na talaga i-post. Kaso puro gaslighting pa. Actually, nagdaan na ako sa ganitong relasyon na cheating pero di ako nagpo-post. Move on na lang agad. But still, this wasn't just for me. Ayaw ko din i-tolerate yung ganitong act. Malala pa sa cheating, user, no shame, no remorse, no conscience, no awareness, likot lang pabalik sa atin pag hinayaan lang natin yung ganitong mga tao. Be better and never tolerate this kind of people. Babalik yan sa'yo. Tingnan mo, nabaitan yung dalawa. Haha. Always be kind din. Wag na wag manggagamit ng tao, lalo na kung pang service at food lang ang habol. And for you, Lian, sana may mga may mga tamang tao na nakapaligid sa'yo para i-guide ka sa buhay. Sayang ka, learn self-awareness and seek God. For now, you really need a lesson. Di ko nakita sa'yo yung remorse sa mga ginawa mo, ibang level. Need mo maging humble. Okay, back to grind. Merry Christmas.
TGBTG. Ay, nako. This was taken by her friend a month ago. Kaibigan niya pa kaya to, tong nagbulgar. Alam ko gagawin ko, nagiintay lang ako ng perfect timing. Akala ko nga kahapon na yon. Pwede ko naman gawin yon kaso may habol pa ako sa kanya. Anong habol mo? Tite. Grabe, mga babae talaga pag nag-usap no? Ginagawa ko muna siyang service sa Manila. Apala less gastos. Pati pagkain ko. Ito yung pinakakagaguhan, men. Sakit ito, men. Diba? So, mga kababayan, yun lang ang mga pag-usapan natin. So, anong lesson dito? Diba? Ang buhay ng tao ay hindi laruan. Diba? Pero sa mga experience na to, hindi rin naman ito pwedeng maging dahilan nyo para kayo ay maging praning. Yes, may mga nangyayaring ganyan, pero hindi sa lahat ng oras. Lalo na yung pag mga babae, pag napapanood yung mga ganito, feel nila sila ilulukohin din eh. 'Di ba? Hindi naman makatwiran yung maging praning naman kayo. 'Di ba? Magdasal na lang kayo na ilayo kasi sa mga ganitong situation. So yun lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.